Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, heto na, inaantay ng lahat, may nag-resign, di kinaya ang pressure. Nako, binigla ang Kongreso na shock. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawayaan bayan ko sa nalakaw ng tao. So mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako, eto mga karabin natin, President Bongbong Marcos Jr. Umalma, no? And tingnan muna natin yung thumbnail natin na. Yan, umalma dahil sa patutsada ni former President Duterte na diktador. Yan mga kababayan, ito po ang balita. Mula po sa balita, no, balita.mb.com.ph. Yan mga kababayan, no. Malacanang inalmahan patutsada ni former President Duterte kay PBBM hinggil sa pagiging diktador. Nako. Kayo ba mga kababayan naniniwala na diktador si PBBM? No, ito pong balita, basahin ko muna sa inyo mga kababayan. Tinawag ng Malacanang na baseless at ridiculous ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patungo umano sa pagiging diktadora si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito naman mga kababayan, ang opinion ko po dito ay maybe tama po ang Malacanang. No? Para sa akin tama po ang Malacanang na hindi po pwedeng maging diktador. Si President Bongbong Marcos Jr. Bakit? Itong sagot ko kung bakit mga kababayan. Dahil si President Bongbong Marcos Jr. ay walang kakayahan, no, para maging diktador. No? Kasi mas nasusunod pa nga si Speaker Martin Romualdez kaysa sa kanya, hindi ba? Ilang beses na po natin yung nasaksihan. At sabi pa nga po ng ating mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. is a weak president kasi pinababayaan lang ang asawa niya, no, yung first lady ang mamahala. Yan po ang sabi ng ating mga kababayan. So that's why I conclude, no, mga kababayan, that President Bongbong Marcos Jr. cannot be a dictator. Kasi nga po, no, siya ang dinidiktahan. That's why, sangayon po ako dito sa sinasabi ng Malacanang, na hindi pwedeng baseless. Baseless talaga. Sabihin na tayo, mali po si dating Pangulong Duterte. Sapagkat hindi po talaga diktador si PBBM. Sapagkat siya po ang dinidiktahan, no? Mga kababayan, nino? Ng asawa niya? Ng sinumang tagabulong? Ng sa kanya? Di ba? Or even the first cousin niya pong si Speaker Martin Romualdez. Kasi ilang beses na po natin, di ba? Na natunghayan, nasaksihan, na nagsasalita po si President Bongbong Marcos Jr. Nag-decide na siya very firm. Tapos magsalita dito si Speaker Martin Romualdez, no? Mas nasunod pa yung sinasabi ni Speaker Martin Romualdez kaysa po sa presidente. That's why President Bongbong Marcos Jr. is not a dictator. Siya po ang dinidiktahan, no? Kumbaga siya ang hawak, siya ang hawak sa liig. Ganun, parang ganun. Baka makasuhan tayo. Hawak lang sa liig, hindi gurgurin yung liig, mga kababayan. Huwag niyo naman bigyan ng mali siya. Okay? So yan mga kababayan, ano ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito pa mga karibin natin, i-share ko rin po sa inyo. Itong pahayag ni Senator Win Gatchalian, sabi niya po, inihayag ni Senator Win Gatchalian na posibleng sa Hunyo 2, no?
July 2, 2025 na simulan ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. O yan ha. Eto. Dito natin mapapansin na, di ba, I don't know kung yung si Senate President Jesus Cordero ay very firm doon sa kanyang sinasabing no, sa ano na, sa pagkatapos na po ng SONA, no, ni President Bongbong Marcos Jr. But then again, eto, may mga kumakalat na. Ito, pinangunahan na po ni Senator Win Gatchalian, mga kababayan, ang pagpapakalat ng impormasyon na kung saan tuloy sa July 2 ang impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Ano ba? Binubudol lang ba tayo ni SP Escudero? Well, anyway, wala rin naman tayong magagawa, di ba? Sabi nga nila, it's their duty. Oh, well, sige, duty. Pero ito lang. Ang masasabi ko lang dito kay Win Gatchalian, no? Senator Win Gatchalian, ano ba ang iyong nagawa para sa bayan, no? Ilang beses ka na bang naging senador, di ba? At ano ang iyong ginawa para sa bayan, no? Mas matindi ba ang iyong ginawa sa ginawa ng Duterte? I mean, kapakipakinabang, di ba? Yung mga may pakinabang na ginawa nila, di ba? Well, anyway, at least ngayon, di ba? Nakikita na po natin kung anong kulay ang meron itong si Gatchalian. So, good luck. Good luck dyan sa July 2. Sana matuloy yan. Di ba? We're not against. Kasi may depensa naman ng Duterte. No? Kung matuloy yan, edi good. Di ba? Naka-ready na po sila. Naka-ready na po yung mga abogado. No? Yung tatayong defense ni defense attorney, no, ni Vice President Sara Duterte, at isa nga po diyan ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Palapakan po natin Do you think Senator Win Gatchalian, Duterte is scared of impeachment trial? I think hindi, mga kababayan, no? Kasi ready naman sila, no? Ready po sila for that battle, kung baga, di ba? So, mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito na nga, simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Sino kaya itong nag-resign? Ito, mga kabayan, panoorin po natin. Dito natin makikita, mga lords, na there's something wrong talaga sa administrasyon ngayon. Kasi imaginein mo, di ba? Pag kasimula pa lang ng Marcos admin, ito lang ata na administrasyon na to na ang daming nagsi-resign. No, parang, ewan ko ba kung hindi nila nagugustuhan yung nasa loob. Katulad nito, si Secretary Cesar Chavez, Presidential Communication Office. Nako! Sen, mga kabayan, may naalala lang ako, no, dito pa sa resign na ito. Kasi may nabasa ako sa Facebook, no, quotes. Sabi niya, makikita mo ang isang kumpanya, no, na hindi maganda kapag palagi po itong hiring. Di ba? Which is, mga kababayan, maiko-connect po natin at marirelate po natin dito sa administrasyong ito. Bakit? Let's say this administration is the company. And why this administration always hiring? Kasi palaging may nagre-resign, di ba? Marami na pong nag-resign. Ibig sabihin, hiring po sila. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi po maganda ang kumpanyang ito. Ang administrasyong ito ay hindi maganda sapagkat marami po ang nagre-resign and they are always hiring. Di ba? Ang galing, na-connect natin yung hiring na naman sila, mga kababayan. Sino po ang gustong mag-apply dito sa hindi magandang kumpanyang ito? Mag-apply na rin po kayo ng mabudol at masibak rin kayo. Or maybe, ikaw mismo ang mag-resign, gaya nila, di ba? I would like to thank the President for the opportunity to serve, which has been an honor of a lifetime made possible only by his trust and confidence in me. Di ba? Bakit hindi sila nakakatagal? Di ba?
maybe mga kababayan, they are not the problem, no? Hindi po sila yung mga nag-resign, yung mga employee. They are not the problem. The problem is within, no? Within the administration, within the company. Di ba? Yung kumpanya ang may problema, yung administrasyon ang may problema, the management ang may problema. Di ba? Kasi kahit anong, di ba? Kahit anong sama tingnan yan na kumpanya ninyo, ng administrasyon ninyo, pero maganda ang management. No? Sa loob nagkakaisa, may unity. There is a leader, there is a follower, no? There is a manager and there is a crew, kumbaga. And they are coordinated, working flawlessly, di ba? So, yan. Talagang hindi maganda ang kumpanya or ang administrasyon ito. That's why nagre-resign po yung mga mabubuting employee. Attorney Vic Rodriguez, Attorney Trixie Angeles. At eto na naman, meron ng bago. Meron pang iba sa kanila. Di ba na nag-resign din? Ay nako. Huli na kayo eh. Talagang malaking palaisipan yan mga Lods. Bakit yung mga nag-resign na mga secretary under Marcos admin, hindi sila makatagal? Sa bagay, kahit ako din. Termin na merong violation on impersonation. So ito ba, using lang yung mga trolls na nagre-report ng sabay-sabay? Wow. O nag-inform sa inyo na sabay-sabay? Kasi Ikaw na kung lang. nag-experience na, Ikaw hindi na naman lang, kayo, no? pag-aaksaya Kaya ng Mr. Chair, panahon. sa Facebook kasi ito eh, tsaka sa Meta. Kaya gusto kong nandito sana yung Facebook Wow. and Meta. Kasi, Mr. Chair, Mark 180 days Zuckerberg. suspended yung aking Facebook account ng Meta. Nagpapatawa yata itong si Castro. Ang tanong, bakit na-restricted yung account mo ng 180 days? Diba? 180 days, halos kalahating taon. Halos kalahating taon. Sobra pa, di ba? 365. Oh, sobra. Sobra ng kalahating taon na restricted yung kanyang account. Bakit kaya, mga kababayan? No? Ang tanong sa iyo, Castro, bakit? Bakit restricted po ang inyong account? Don't blame, no? Don't blame the company or the Facebook or Meta. Kasi hindi lang din naman ikaw ang nakaka-experience ng restriction, no? Mas marami pa nga ang nare-restrict ng mga DDS vloggers, di ba? O totoo, mas marami po ang nare-restrict na DDS vloggers, di ba? Eh ikaw, dahil ba kongresista ka? Ha? Ibig sabihin lang yan, Castro, you are not following the rules and guidelines, no, ng Facebook. Ibig sabihin, you are lawbreaker, di ba? Lawbreaker ka po, Castro. Hindi ka marunong sumunod. Kasi ang gusto niyo, kayong diyan sa sa mga kongreso kayo, ang gusto niyo, kayo palagi ang nasusunod. Paano ba 'yan, no? Meta, Facebook, hindi na ninyo hawak. So what? Gusto niyo pasunurin niyo na naman sila sa rules and regulations ninyo diyan sa kongreso? Pero kayo ayaw niyong sumunod sa rules and guidelines ng Facebook. Aba, hindi pwede yan, no? You should be fair enough, no, Castro? Kasi maging kami, yung iba, nare-restrict din eh. Diyan sa Facebook. Tapos ikaw gusto mo, kahit anong gawin mo sa Facebook, okay lang yan? No. May sariling batas. May sariling rules and guidelines, regulations. Ang Facebook, wherein siguro, naka-violate ka. That's why, 180 days. Kawawa naman ang babaeng ito. Gawa ka na lang ng bago. Pwede pa naman siguro, di ba? Gawa ka na lang ng bago kasi talagang 180 days. Hindi mo kaya siguro yun. Para kang na-lock up ng 180 days, no? Para kang nabartulina ng 180 days, Castro.
Hindi mo siguro kakayanin yun. Kaya gawa ka na lang ng bago. Dami account. Sige, gawa ka. Dahil sa impersonation. So kaya gusto kong malaman din sa Google kung ano yung ibig sabihin nun. So, ayun po, Mr. Chair. Kaya Mr. Chair, imbitahin natin talaga dito yung Meta at saka yung Facebook. Didistorbohin mo pa? Hayop ka? Didistorbohin mo pa si Mark Zuckerberg? Sino ka? Ipapatawag daw niya ang Facebook at Meta. Ang lakas mo namang hinayupak ka, tapos pag hindi niyo magustuhan na sagot, ipapakontempt niyo si Mark Zuckerberg. Oo, sige. Aba! Gag. Ang kapal talaga ng mukha. Akala talaga niya, no? Kumbaga superior siya, siya ang batas. At talagang nag-akusa pa siya na pinagre-report daw ang kanyang account. Hoy, tang-igit mo! Walang mag-aaksaya ng panahon. Hayop ka. Ipapatawag sa niya yung Facebook at Meta. Nice. So yan mga kaubayan. So alam pala ni Castro, no? Yung report na yan. Baka si Castro mamaya, yung mga DDS vloggers, ganun ang balikan kayo ni Castro, ha? Oh, pag i-report din kayo, marami pa naman sila yan. Pero good news lang, no? Kasi sa bundok yata walang signal. Hindi sila makakamas report, no? Oh, sa bundok walang signal. Maliban na lang kung meron po silang high-powered na, technology, di ba? Kasi ngayon, uso naman yan yung mga technology, di ba? Kahit nasa bundok ka, may internet pa rin. Pero, malay mo, walang internet hindi sila makapag-mass report. Uy, baka yung video natin, mass report ninyo, ha? Oh. Kontrahin po natin yan. Please like this video mga kabayan para makontra po natin. Baka i-report tayo ni Castro. De joke lang mga kabayan natin. Hey, ano man po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.